Okay, so magandang hapon, magandang umaga sa inyong lahat. By the way, this is your host, Paulo Garces. So, andito na naman po tayo sa ating YouTube channel kung saan po magdi-discuss po tayo uli ng isang magandang topic regarding on the SSS sickness benefits. Kung saan kailangan natin malaman ano ba yung mga requirements, paano ba ito ina-apply, at paano ma-compute or paano malaman kung paano computein. Okay? So, sa video na ito, kailangan natin malaman muna yung mga requirements. And gagamitin ko po yung aking online account para sa inyo. Para makita ninyo kung ano-ano ba ang mga requirements yun at saan makikita sa online SSS. So, ito po yung aking online account kung saan naka-home. Pupunta lang po tayo dito sa benefits, then apply sickness. So, ito na po yung lilitaw. So, yan, yung aking mga details. And, kontakin nyo na lang ako kapag sa may mga tanong kayo. And also, kung magpapagawa po kayo ng inyong mga accounting books, BIR, SSS, etc. Okay? So, may landline din po tayo. Then, also, ito po yung email ko. Then, ito, kung sakaling gusto nyo po ng donation, mag-donate po kayo. Mag-deposit po tayo. Okay. So, dito, may important reminders kung may mga account po tayo. Sa mga wala pa pong online account, maggawa na po tayo. Dahil ganito na po yung proseso ng pag-a-apply po ng SSS sickness. Hindi na po yan face-to-face or pupunta po tayo sa mismong SSS office. Ngayon, check po natin yung mga requirements o yung list of documentary requirements kung saan nakalagay po ang mga valid or yung something na kailangan po talaga natin ipasa. Okay, ito po yung medical certificate. Kailangan po dito SSS medical certificate med 01688 form o yung attending physician personal medical certificate with following name. Ito po yung nada-download po yan Nada-download po yan. Kung saan po naka-indicate po yung name ng attending physician, PRC number, not required if physician is practicing abroad. Kung abroad naman po yung inyong doktor. Okay, then clinic address and contact information such as but not limited to landline, mobile number. Diagnosis, okay, recommended number of days convalescence including the recuperation. Yung inyong kung ilang araw po kayo magli-live, okay? Supporting documents naman, other medical documents. Ito po yung CT certified true copy. Kung saan po kayo na confine. Kung home confinement, kailangan po magpa-certified true copy po sa hospital. Or kung hospital naman, pwede na pong direct po doon. Ito po yan, hospital abstract, discharge, record of operation, and etc. Kung saan po, kung ano, depende po yan kung ano po yung sakit ninyo, okay? Then, easy supporting documents. Ito yung certificates of livelihood issued by the barangay. Police report if ever. Kung sakali man ay medyo malala yung nangyari sa inyo. Then, okay. Then, make sure the above information is correct. Yung ito pong ating details. So, kung wala po kayong bangko, meron po tayong e-wallet. Okay? Yan. Ito po yung ating then yan po yung ating member basic information. Double check lang po natin. Kung nagbago naman po ang inyong mga mailing address, pwede i-click nyo lang yan. Then, yan. Update nyo lang. Then, kung may telephone number, email, and mobile number, then proceed. And that's it. So, balik po tayo dito sa application ng sickness benefit. Dito naman tayo, if qualified, proceed to the sickness benefit will be deposited in your disbursement account. Kung wala pa pong mga disbursement account sa inyong online account, i-click nyo lang po ito at kailangan nyo pong i-follow itong mga reminders. Okay. So, kung dormant or closed, dapat palitan nyo na po yan. Duplicate account number will be rejected. So, kailangan, kahit ilang pong bangko o bank account number yan ay pwede po. Basta, naka-enroll po sa SSS. Okay, for the bank account, okay. The employer shall enroll only one account where proceed of benefits shall be credited. So, pang employer, isa lang po yung account daw na i-enroll. Okay? Then, okay.
So, hindi ko na babasahin yung iba. For e-wallet, kung meron po kayong e-wallet, ito po, e-wallet, remittances, transfer, RTC, payout, please ensure that your mobile number, SIM card can receive the text message as the reference number of claiming your benefit. So, ensure nyo lang po na active po yung inyong number, yung mobile number, SIM card, kasi dito po magbibigay ng reference number. Ang mobile number for e-wallet, RTC, should be written in the format of 0, not 63, ha? Do not use the 63. If you shall opt to receive benefit proceeds through RTC CPO, you shall, okay. The allowed maximum of amount benefit for disbursement through is 100,000. 100,000 lang po yan, ha? Yan po, pwede po natin ilagay po yan kung meron po kayong mga CoinPH, GCash, or Paymaya. Okay, so pwede na pala natin ilagay yung ating Paymaya. Okay? So yan, kailangan kung may kung e-wallet kayo, ilagay nyo lang po ang inyong mga e-wallet. Ayan, meron po tayong GCash, wala pong Paymaya. Ayun, Maya Philippines. Okay, mobile number 0977303856. Then confirm number is 0977303856. Okay. Then that's it. Attach po yung proof of attachment. Okay? Or card identification. Then selfie photo. Madali lang naman po 'yan. Kung ano po yung sa inyong mobile number, mobile, ito po yung i-attach ninyo. Yung sa valid ID, kung license 'yan, passport, kailangan po malinaw po yung inyong scan copy. Then selfie mode, pwede pong gawin sa cellphone or sa mismong cellphone. Cellphone lang po yung pwede. Selfie mode browse file. So kukuha lang tayo. Then that's it, enroll. So antay lang po natin yung approval. So ganun lang naman po kasimple yung pag-a-apply ng sickness benefit using your online account. Okay? Online account. Hindi na po tayo pupunta sa mismo office. Ganun lang po kasimple yung ating then proceed. WhatsApp yan, proceed. Lagay nyo lang po yung mga details dito kung ano po yung kailangan ilagay po. Then sa disbursement account enroll, okay. Then where your employed member at the time of sickness. Okay, yan. Lalagay nyo yan. Kung work-related, yes. Kung nasa during the work, yes. Then number of claims, kung ilan po yan, 15. Then licensing, decision is not okay. Then 9.2, ito lang po ay example pero hindi ko po natin tingnan po natin, ha. Pero ayoko pong i-proceed kasi baka ma-technical po tayo dito. Okay, so yun lang naman. Hanggang dito na lang po yung ating hanggang dito na lang po yung ating recording ng video ng paano po mag-apply through online po sa SSS ng sickness benefit. Ganun lang po kasimple. So sa mga hindi po marunong ng online account, magpaturo po, magpahingi po ng tulong sa mga nakakaalam, sa mga marunong po sa computer technology, ha? Huwag po tayo magrunong-runungan kung hindi naman po tayo marunong. Dapat ay hindi po tayo magrunong-runungan. Inuulit-ulit ko po. Manghingi po ng tulong sa mga nakakaalam. Okay? So hanggang dito na lang po yung video natin. So kung nakatulong po yung ating explanation or video na ito, please follow me. Subscribe and hit the notification bell. Like mo na rin and share mo na tong video na to. Follow mo na rin ako sa sa Facebook page, Paulo Garces. Then TikTok, Paulo_Garces. Okay, that's it folks. Maraming salamat po.